Isang malalim na bangin sa tabi ng Cannon Road, isang dating mataas na opisyal ng gobyerno, at isang katawan na natagpuan sa ilalim. Parang eksena sa pelikula, no? Pero yung kwento ng pagkamatay ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral, parang mas komplikado pa. Okay, i-unpack natin to. Ang pag-uusapan natin ngayon ay base sa mga detalyeng lumabas sa isang press conference ng mga otoridad at susubukan nating buuin tong parang napakagulong puzzle. Pero ang tanong dito ay hindi lang kung paano siya namatay, di ba? Ang mas malalim na tanong, si Catalina Cabral ba? Biktima? O baka naman isang taka sa batas? O baka piyesa lang sa isang mas malaking laro na mayon lang natin nakikita? Tama, at ang mission natin dito ay suriin yung mga katotohanang inilatag nila. At mas mahalaga, yung mga hindi nila sinabi. Titignan natin yung salaysay ng mga pangyayari at kung paano ito parang agad nagkaroon ng mga bitak. Kasi sa kasong ito, ang mga tanong ay mas mahalaga kaysa sa mga paunang sagot. Sige, simulan natin sa timeline. Ano ba yung opisyal na bersyon ng mga huling oras ni Yusek Cabral? Lahat ng to bale nakabase sa salaysay ng driver niya, na ngayon isa na sa mga persons of interest. Ayon sa driver, bandang 3:00 ng hapon, itinigil niya yung sasakyan sa may Camp 5 sa Cannon Road. Ang dahilan daw, nagpababa si Cabral para mag-inspect. Teka, dyan pa lang. Dyan pa lang may red flag na. Isang opisyal na taga Quezon City na, alam mo yun, sangkot sa isang dambuhalang flood control scam. Biglang mag-i-inspection, mag-isa, sa Cannon Road pa. Anong i-inspectionin niya doon? Eksakto. Parang may hindi nagtutugma, di ba? At lalong nagiging kahina-hinala kasi may isa pang detalye. Bago pa raw sila huminto doon, sinita na sila ng pulis at pinapaalis na sa lugar. So isipin mo, pinalis na kayo pero bumalik pa rin kayo o nagtagal pa kayo doon. It defies common sense, di ba? Kung delikado yung lugar o may pulis na nagpapaalis sa inyo, ang natural na reaksyon ay umalis na. Pero ginawa nila yung kabaligtaran. At nagpatuloy yung kwento. Pagdating ng 5:00 ng hapon, bumalik daw yung driver sa hotel. Pero mag-isa na lang. Wala na si Cabral. Doon na siya nag-report sa pulis at bandang 8:00 ng gabi, kumpirmado na. Natagpuan yung katawan ni Cabral sa ilalim ng bangin. Mga 20 to 23 meters daw yung lalim. Natagpuan siyang walang malay, hindi na tumutugon. Pagdating sa ospital, ideklara na siyang dead on arrival. Pero bukod sa kwento ng driver at sa lokasyon, yung mismong paunang report ng pulisya yung lalong nagbigay ng misteryo. Halos agad-agad ang lumabas na informasyon, walang foul play. Para sa isang high-profile na tao na namatay sa ganito kakahina-hinalang paraan, parang napakabilis ng konklusyon na yun. Paano nila nalaman agad? It felt premature. At dyan na nga sumabog yung mga issue sa presscon. Dito na inamin mismo ng isang mataas na opisyal na nagkaroon ng malinaw na lapses, mga pagkukulang sa investigasyon. Ang sabi niya, at malaking admission to ang anumang pagkamatay na ganito, yung unattended death, dapat otomatikong ituring na isang crime scene. At hindi lang basta crime scene, dapat ituring niyang homicide investigation hanggat hindi pa napapatunayan na aksidente, suicide o natural causes. Yun ang golden rule dyan. Hindi mo pwedeng i-assume na aksidente lang. You assume the worst case scenario. Okay, so may lapses. Pero hindi ba pwedeng naging considerate lang sila sa pamilya kaya agad na ibigay yung katawan at gamit? On a human level, baka yun yung inisip nila. That's a valid point. Pero sa isang investigasyon, critical error yan. Ang protocol ay hindi para sa pamilya, para yan sa paghahanap ng katotohanan. The first 48 hours are everything. Yung pagiging considerate sa umpisa, baka yun pa yung maging dahilan kung bakit hindi makakamit ang hustisya. At dito ako napailing talaga habang pinapanood yung presscon. Kasi inamin nila na yung katawan ni Cabral at ang kanyang mga gamit kasama yung cellphone ay naibigay agad sa pamilya. Paano nangyari yon? Hindi ba't Evidence 101 yan na huwag gagalawin ng anuman sa crime scene? Lalo na yung cellphone. Yun ang pinakamalaking pagkakamali. Ang cellphone, sa modernong investigasyon, para yung black box ng eroplano.
Nandoon lahat sino yung mga huli niyang tinawagan, sino ka-text niya, may banta ba siyang natanggap, kahit yung lokasyon niya bago yung insidente, pwedeng matrack. Lahat yan posibleng ebidensya. Pero kung naibigay na sa pamilya, ibig sabihin contaminated na yung evidence. May makukuha pa ba dyan kung sakaling, alam mo yun, may naburan na? Absolutely. Diyan pumapasok yung digital forensics. Kahit i-delete mo pa yan, may bakas pa ring naiwan, kayang i-recover yan. Pero ang problema ngayon ay yung chain of custody. Dahil dumaan na sa kamay ng iba, kahit anong makuha nila dyan, pwedeng questionin sa korte. The single lapse compromises the integrity of what could be the most important piece of evidence. Grabe. So isang malaking butas agad sa investigasyon. Pero kung akala mo yan na yung pinakakakaibang bahagi, dito papasok yung isang teorya na mismong mga otoridad ang naglabas? Ito? Ito yung bahagi na halos lahat ng nanonood napakunot noo. Dahil sa paggigiit nila na kailangan ng autopsy at DNA test, kahit na positibong kinilala na ng pamilya yung katawan, lumabas yung isang napaka-weird na statement. Ginamit ng opisyal yung mga salitang baka budol-budol to o baka budol play eh. Isang term na karaniwang naririnig sa street scam pero ang tinutukoy niya ay ang posibilidad na yung buong eksena ng pagkamatay ay isa lang palabas. Pineke raw para takasan yung mga kaso. Isipin mo yung ibig sabihin nun, yung mga investigador mismo, sa unang tingin pa lang hindi na naniniwala sa ebidensya. Sa harap nila, the system is so broken that even death is considered a potential escape tactic, not just the tragedy. Ibig sabihin, kapag ang mismong kamatayan kailangan mo pang i-verify dahil baka mas malaki ang posibilidad na isa itong malaking panloloko. May mga kaso na ba dito sa Pilipinas na may opisyal na nag-fake ng sariling kamatayan? Bihira yung death faking pero hindi imposible. Ang mas karaniwan yung biglang nagkakasakit, yung kailangan ng hospital arrest, o yung nagiging fugitive. Pero yung ideya ng death certificate fraud, it's a known tactic. The fact that our own authorities are considering it, yun yung nagsasabi kung gaano kalala yung tingin nila sa sitwasyon. Kaya pala, kahit positively identified na ng pamilya, para sa kanila hindi pa tapos ang usapan. Kailangan nila ng kumpirmasyon mula sa siyensya. Yung DNA test, hindi na lang para malaman kung sino yung nasa morgue, kundi para patunayan na may namatay nga talagang tao. At dito na natin kailangang ikonekta lahat ng to sa mas malaking larawan. Bakit aabot sa ganito katinding pagdududa ang mga otoridad? Dahil ang pinag-uusapan dito ay yung bilyon-bilyong pesong flood control scam. At si Catalina Cabral ay hindi lang basta sangkot, siya raw yung nasa sentro nito. Tama. Ayon sa mga dokumento at testimonya, siya at si dating Yusek Bernardo ay tinukoy bilang yung mga principal architects of the flood control scam. Sila raw yung utak, ang masterminds. Ang papel niya umano ay napaka-sentral. Bilang undersecretary, siya raw yung may kapangyarihang mag-approve ng projects at magdikta kung saan mapupunta yung pondo. Dahil dito, hindi lang siya akusado, isa siyang key witness. Siya yung may hawak ng mapa ng buong operasyon. Alam niya kung sino ang mga kasabat, saan napunta yung pera. Pwede niyang ibagsak lahat. So, anong ibig sabihin nun? Ngayong wala na siya, tapos na ba ang kaso? Makakahinga na ba ng maluwag yung mga kasabat niya? Dito naging napakalinaw ng mensahe ng gobyerno at binitawan nila ito ng walang pag-aalinlangan. Death will not protect you. Tuloy ang kaso. At dito pumapasok yung konsepto ng civil forfeiture. Paano yun gumagana? Paano mo hahabulin yung kaso kung wala na yung akusado? Ang civil forfeiture para siyang lifestyle check. Titingnan ng gobyerno. Okay, yung sahod mo bilang USEC, ganito kalaki. Pero yung yaman mo, bahay, kotse, bank accounts, 10 beses na mas malaki. Saan galing yung sobra? Ang kaso, hindi na laban sa tao, kundi laban sa ari-arian. So yung mga assets niya yung parang nagiging akusado? Sa isang banda, oo. At yung bigat ng pagpapatunay na legal yung yaman na yon, nasa pamilya na ngayon. Sila na yung kailangan magpatunay sa korte na galing yan sa malinis na paraan. Kung hindi, kukunin ng gobyerno yan at ibabalik sa kaban ng bayan. At hindi pa dyan nagtatapos. May isa pang pahayag sa press con na
Grab ang nagbibigay ng ideya kung gaano kalawak tong problema. Sinabi nila na si Cabral ay small fish pa lang daw. At yan marahil ang pinaka-chilling na sinabi nila sa buong press conference. Isipin mo, isang undersecretary na utak daw ng isang billion pesong scam ay small fish pa lang. Anong klaseng halimaw yung bigger fish na tinutukoy nila? This tells you we're not just looking at individual corruption, we're looking at an entire corrupt ecosystem. At ang flood control projects ay isang bahagi lang daw na mahigit 42,000 na proyekto ng DPWH na iniimbestigahan. Grabe. So ang kaso ni Cabral, gaano mang kadramatiko, ay bintana lang pala sa isang bodega ng mga anomalya? Eksakto! Ang pagkamatay niya, sinadya man, inaksidente o pineke, ay hindi makakapigil sa pag-usad ng mas malawak na investigasyon. Sa katunayan, baka lalo pa nitong binuksan ang Pandora's Box. Sa huli, naiwan tayo sa isang kwentong puno ng tanong. Isang misteryosong pagkamatay, isang investigasyon na inamin nilang may butas, isang teorya ng Boodle Play na nagpapakita ng sukdulang kawalan ng tiwala. At lahat ng ito, umiikot sa isang bilyon-bilyong pisong anomalya na pera nating wahat ang sangkot. Hindi na lang tutungkol sa pagkamatay ng isang tao. Isa itong bintana kung saan nating nasisilip ang isang mas malaki at mas nakakabahalang sistema. Ang investigasyon ay nagpapatuloy at ang gobyerno ay nangangakong ibabalik sa taong bayan ang anumang nanakaw, buhay o patay man ng akusado. At bago tayo magtapos, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan. Sa gitna ng lahat ng to, may isang maliit na detalye na binanggit sa presscon. Sinabi nila na yung ibang mga witness sa flood control scam ay isinaalam na sa protective custody. Ngayon, ikonekta natin. Kung ang paon ng teorya sa pagkamatay ni Cabral ay walang foul play, bakit may matinding pangangailangan na bigyan ng proteksyon ang ibang mga testigo? Ano ang sinasabi nito tungkol sa panganib na nakikita nila mula sa mga taong hindi pa nabubunyag yung mga tinatawag na bigger fish na nasa likod ng dambuhalang iskandalong ito?